May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit-man siya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong 2024, nakapagtala ng 81% na pagtaas sa kaso ng dengue dito sa Pilipinas. Mas mataas kumpara sa mga naitalang kaso noong mga nakalipas na taon. At nito lamang Pebrero, nagdeklara ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng dengue outbreak, batay na rin sa rekomendasyon ng kanilang City Health Department. Ang dengue ay isang viral infection na nakukuha mula sa kagat ng lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga maagang sintomas na dapat bantayan ay ang pagpalo ng temperatura sa 38 to 40 degrees Celsius sa loob ng 2 hanggang 7 araw, pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Ilan din sa mga distinctive na sintomas ng dengue ay ang pananakit sa likod ng mga mata. May ilan na nagkakaroon ng rashes at pananakit ng kalamnan at mga kasukasuan. Yung mga malalang sintomas ng dengue, nandiyan na yung pagkahilo, confusion, pagkalito, at yung iba nagkukumbulsyon sila dahil sa mataas na lagnat. Kapag masyado nang mababa yung platelet, halimbawa ng pasyente, nagdudugo yung ilong, minsan hindi lang yung ilong, sa plema, meron ding dugo, pagsusuka na may kasamang dugo, yung iba nahihirapang huminga,
matinding pananakit ng tiyan at pamumutla or pagpapawis ng malamig. Upang labanan ang pagkalat ng dengue sa bansa, patuloy na ikinakampanya ng pamahalaan ang tinawag nitong 5S. Una, search and destroy. Linisin at takpan ang mga lalagyan at imbakan ng tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Ikalawa, self-protection measures. Magsuot ng pantalon at mga damit na may mahabang manggas. Gayon din ang pagpapahid ng insect repellent. Ikatlo, seek early consultation. Magpatingin sa doktor kung tumagal na ng 2 araw ang lagnat. Ikaapat, support fogging. Makiisa sa inisyatiba ng pagpapausok upang puksain ang mga lamok. At panghuli, sustain hydration. Ugaling uminom ng tubig para hindi ma-dehydrate. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon. Pilipinas, oras po natin 16 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Ay, holiday pala. Ang sarap matulog, no? Mga walang pasok. Ayan. Ika-27 po tayo sa buwan ng Mayo. It's May 27, 2026. Happy Wednesday morning. Simbang Baklaran nga pala. And it's my day. Thank you so much. Pero samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Ngayon pong happy Wednesday morning. Sabi ko nga, thank you Lord for another day, another year na nadagdag po sa atin. Salamat po. At syempre sa lahat po ng mga nagmamahal, thank you very, very much. Ayan, sa lahat po ng mga partners, ayan, di ko na babanggitin pero alam nyo na, no? Maraming salamat po sa inyo pong mga pagbati. Ayan, ang sarap mag-birthday. Ramdam mo, no? Yung talagang, ang pagmamahal ng napakarami. Thank you so much.
Ayan, salamat po. At syempre, happy birthday ulit ha kay Sir Kenneth ko. Oo, sasalubungin ko sana yung birthday ko doon sa kaniyang pa-birthday kagabi with the Rotary, Rotary teams. Marami na Rotary clubs. Lalong-lalo na ang Rotary International District 3810. Nakita ko ang mga governors nila. Of course, past Governor Lilian Lai de la Cruz Gov Lai. Past Governor Jackie Rodriguez. Kita ko sila doon Past Governor Eloy Den. Marami sila. At syempre lahat ng mga Rotary Presidents ng 3810 na naroon po sa birthday ni Sir Kenneth ko. Sir Kenneth, again, maraming salamat po sa pag-invite sa amin. Si Sir Kenneth ko, ang kanyang Rotary Club of Cavite Uptown. Lagi-lagi po nating kapartner pagdating po sa livelihood, no? Isa po siya doon sa mga nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga pasyente natin, no? Na makapagsimula ng munting negosyo sa pamamagitan ng sari-sari store. Marami na po silang natulungan doon sa mga walang maipambili ng gamot, pero di ba merong mga nakatawid at kahit papano ay napalaki ng yung kanilang sinimulang negosyo, munting negosyo. Ayan po si Sir Kenneth ko. Kaya doon sa kanya pong birthday kagabi, dual citizenship na ang Sir Kenneth ko. Sir Kenneth, ayan, maraming salamat sa partnership. More birthdays and blessings. Birthday ko na rin daw nung gabi. Pagkasunod. Pero Sir Kenneth yata ay 20. Kung hindi ako nagkakamali, 23 ba, Sir Kenneth? Yung kanyang birthday, 24. Anyway, happy birthday! At syempre sa akin, yan, salamat po sa mga nagpapabati po ng happy birthday. Of course, maraming salamat Judge Jimmy Santiago. Sir Jimmy, thank you so much. At syempre, Senator Lito Lapid-Sen. Ayan, salamat. Mayor Jenny Sandoval. Ayan, thank you so much sa lahat po ng nakakaalala. Si Sir Edison nandito kahapon pa lang maagang pa-birthday. Ayan, salamat po sa lahat po ng mga nagmamahal po sa inyong lingkod. Thank you. At sa mga boss, Attorney Reg, again, condolences po sa family ng Attorney Reggie Hularbal sa pagpanaw po ng kanyang butihing kapatid. Ayan, again, ang aming pakikiramay, boss. Pero thank you po sa greetings. Sir JPM, Sir Jolly Makuha, thank you so much. Mr. Jun Nagdaw, Sir Jun, thank you so much. At napakagandang mensahe ng aming SBP, ang aming SBP CFO Chief Finance Officer. Ayan, Sir Robert Tua. Sir Robert, natouch naman ako doon sa birthday message mo po. Salamat po. Ayan, ang kanyang message for Wonder Woman. Thank you po. Thank you. Ayan, lahat po. Ma'am Andre Cordova for Sir EGC, thank you so much. Ayan, tina-time check na ako ng EP ko. Ayan, thank you so much sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nagpapaabot po ng kanilang pagbati. Salamat po. Again, Sir Arfel Joseph Austria, Rotary Club of Muntinlupa Central. Thank you, Sir Joseph. Everybody po sa Rotary. Ayan, salamat sa mga patuloy po na pagbati. Ayan, daming partners Hindi ko maisa-isa. Pero sa ating mga lolo't lola, mga tagapakinig natin, nanay, tatay, ayan, salamat po. Ayan, thank you so much po sa inyo. At ngayon, dako na tayo muna sandali. Alam naman natin yung ating panahon Diba? So meron tayong tropical depression, nasa labas pa rin po ng PAR. Dito muna tayo, nakita ko na yung pag-asa. No? Philippine Area of Responsibility, alamin natin, tropical depression na po yung LPA na huling namataan sa silangan po ng Northeastern Mindanao. Hingi po tayo ng update mula po sa DOST Pag-asa. Si Sir Benny Sonestareja. Sir Benny, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Miss May. Sa ngayon po, patuloy ang paglakas ng bagyo sa labas ng ating PAR. Ito po ay tropical storm na at may international name na Jangmi. Huling namataan ng bagyo, 1,295 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Papasok ito ng PAR either bukas po ng hapon or gabi at papangalanan po natin na Domeng yung magiging pang-apat na bagyo for 2026. Asahan naman ng pagtawid nitong bagyo pahilagang kanluran pagpasok niya ng PAR simula po Friday hanggang early next week at mananatili lamang dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. So maliit lamang po ang tsansa na ito'y tatama sa ating kalupaan or magna-landfall. Subalit aasahan po yung
epekto ng paghatak ng bagyong Domeng dito po sa may western side ng ating bansa. Magsisimula sa weekend dito sa may bahagi po ng Palawan, Visayas at Western Mindanao. And then pagsapit po ng linggo hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo, meron din pong paghatak ng habagat pa in many areas of Luzon and Western Visayas. So lagi po tumutok sa ating mga updates, sa mga heavy rainfall warnings, rainfall advisories, at pag-ingatan po ang inyong ari-arian, possible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mountainous areas. And within 24 hours, yung pinakamataas ng chance ng ulan dito pa rin po sa may Palawan, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Chocsagen, Bangsamoro Region, at sa Misamis of Occidental and Lanao del Norte dahil po yan sa southwest wind flow o yung malahabagat na hangin galing sa Timog Kanluran. The rest of Mindanao, mataas din ang chance ng ulan dahil naman sa outer part ng bagyong Jiangmi, and the rest of our country, itong Metro Manila, karamihan ng Luzon and Visayas, mga localized thunderstorms pa rin or pulupulong pagulan, mananatili pa rin pong mainit pagsapit po sa mga sandaling ito hanggang mamayang early afternoon. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Maraming salamat po Sir Benny Soles Tareha mula po sa DOST Pag-asa. So tropical storm na siya ha. Yung LPA po, low pressure area dyan po sa may bahagi ng silangan ng northeastern Mindanao. Ingat po tayo doon po sa mga lugar na maapektuhan po niya. Tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Puntahan natin ang ating partnership, ang Lingap Caravan. No, ng ating mga partners, nariyan po't umarangkada na sa may San Andres sa Manila sa pamagitan po ng Philippine Eagles Club. Oo, daming mga agila yan. Alamin natin mula kay Aiza Gabriel. Hingi tayo ng update mula po dyan sa San Andres Sports Center sa may Maynila. Go ahead, Aiza. Yes, Miss May, no, nandito nga tayo ngayong araw sa San Andres Sports Complex sa Manila, kung saan isinasagawa ngayong araw ang isang muling partnership ng DZRH Operation Tulong sa pangunguna ng Philippine Eagles Club sa pamamagitan ng kanilang Lingap Caravan. Maaga pa lang ay dinagsana ng marami nating kababayang sinasagawa nating programa ngayong araw dahil sa mga libreng serbisyong hatid dito para sa ating mga mamamayang Manilenyo. Gaya na lamang ng medical check-up, free eyeglasses, libreng Operation Tuli, Miss May. Meron tayo dito. Aba, may pahabol Malapit nang magpasukan ng mga estudyante. Yun nga po, para sa mga chikiting natin, no, bagong pasukan, mas nila na pagpasok sa eskwela, tuloy na ako. Yan kasi ba yung isa sa mga madalas na piniflex ng marami nating mga kabataan. Ayan, syempre, Miss May, meron din dito mga programa, no, hatid din sa atin ng PhilHealth, PhilHealth Yakap, at sa mga kababayan din natin, no, na gustong magpa-register sa PhilHealth ay meron din ditong assistance desk kung saan maaaring mag-register ang ating mga kababayan. Malaking tulong lalo na sa serbisyong medikal hatid ng ating pamahalaan. Miss May, ang ating mga gawang pang-medical ngayong araw, no, ay naisasagawa sa pamamagitan din ng isa sa ating mga partner volunteers, no, ang AMA School of Medicine, kung saan ngayong araw, Miss May, nasa tinatayang 500 hanggang 700 mga residente, no, dito sa Maynila ang inaasahang mas mabibigyan ng naturang serbisyo. At ang nakakatuwa pa dito, Miss May, no, bukod doon sa mga nabanggong serbisyo kanina, ay mayroon sila, makikita niyo dyan sa screen, ay mayroon din sila dito ipinamimigay na libreng mga gulay at bigas. At kanina, habang nakikipagkwentuhan tayo, no, sa ilang miyembro ng mga Eagles, ito raw yung isa sa mga nakikita nilang paraan para kahit papaano, bukod sa maibsan, no, yung problema na kinaharap ng marami nating kababayan sa araw-araw sa pagkain, ay isa rin ito na tulong din nila para sa mga magsaka naman nating mga kababayan. Hirap na ngayon, lalo na sa pagpapamahagi, no, ng mga inaani nilang mga gulay. At ngayong umaga, Miss Mino, ay makakasama din natin ang isa sa mga punong abala ngayong araw dito sa Lingap Caravan, ang kasalukuyang governor ng STR9 ng Philippine Eagles Club, si Mr. Edgardo Gulio. Magandang araw po, Sir Edgar. Edgar Gil. Yes, magandang araw po sa inyo. Ayan, kasama po natin si Miss May. So Sir Edgar, ngayong araw, kumusta po ang naging paghahanda natin para sa Lingap Caravan? So, ngayong araw nito, bali na delay tayo dahil ng
ating mga kapatid na Muslim, nag-celebrate sila dito kaninang umaga. So supposed to be 8 o'clock yung ating simula. Nagsimula tayo dito alas 9 o'clock na. So siguro abutin to hanggang alauna, alas 2. So ang target natin dito is 500 to 700 beneficiaries plus the 150 kids para doon sa aming fight against malnutrition by Eagles na bibigyan namin ng mga ibang kagamitan pang eskwelahan, pagkain at bibigyan din namin ng mga lunch nila ngayong araw to. At bukod sa labas, meron tayong food caravan galing sa Lakbay, Pinas, NCR 48. Namimigay sila doon ng libreng hotdog sandwich and palamig. Meron sila doon sa So sana maging maayos lahat to, matapos namin ng lahat ay natulungan namin. So may libreng kulay din kami para din sa mga magulang ng batang aming pinili. Mga 150 yon na mabibigyan ng mga school supplies at iba't ibang mga kagamitan ng mga bata. Tama po ba, sir? May mga beneficiaries na po tayo ngayong araw para sa mga ipamamahagi natin sa mga yung mga gulay at yung mga school supplies para sa ating mga kids? Yes. Yung 150 kids, nandito na sila. Iipon lang para ipamigay din before last. So, yun. Narito rin yung ating national president, si Kuya Ronald De Los Santos, kararating lang para makibahagi dito sa ating programang ito ng Lingap Caravan. Isinabay nga pala namin yung first founding anniversary ng Fight Against Malnutrition. So 1 taon na kami na tumutulong sa mga malnourished kids. 3 batch na kami. Una sa Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City, and sumunod sa Payatas, combine ng Montalban at Marikina. 100 din ang beneficiaries yun. And yung third batch namin sa Bataan na 55 beneficiaries. We're looking for the next activities, yung port ba ng film, possible sa Bulacan namin gawin. So yun. Mimi, tatanong kayo? Ay, Pres, magandang umaga. Yes po, magandang Good morning. Ayan, Isa. Ayan, medyo humihina yung signal. But anyway, Pres, unang-una maraming salamat at na-miss namin kayo noong nakaraan. Pero nakikita ko dito, parte ng inyong Lingap Caravan, itong mga gulay, naku, nakakatuwa naman. Dahil alam natin sa mga panahon na to, yan din po ang pangangailangan, pagkain sa hapagkainan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung talagang apektado dun sa krisis na ating nararanasan sa langis. Ma'am, yun nga po, naging success itong activities namin. Sa dami ng mga kuya at ate nag-sponsor dito. Ito po ay pinagtulong-tulungan ng iba't ibang clubs at region ng ating The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. So, sana ngayon nga nasabi nga ng ating National President Ronald Santos na gusto niya, nakita niya ito, maganda yung setup, maluwag, hindi nagkakagulo yung mga tao, may sarili bawat isa ng kanya-kanyang activities na hindi nagkakahalo-halo. So maganda itong setup nito at nagpapasalamat din kami kay Mayor Isko Moreno sa pagbibigay nila ng libreng lugar na ito. Naka-aircon pa kami ngayong araw nito. Opo. At syempre, nasa inyo po yung pagkakataon na manawagan dahil mukhang ilang barangay po ang tawag nito, pinanggalingan ng mga beneficiaries ngayon? I think yung mga karating barangay ang nandito sa lugar nito ng Malate. Opo. Yun ang alam ko. Bali, ang dito ay si Kuya Doc Adrian at saka si Ate Agnes Cummings. So yung mag-ina. So laking pasalamat ko dito sa mag-ina na talagang ilang linggo nilang pinaghirapan to. So kami naman, nandito lang kami na sumusuporta sa mga ganitong activities lagi.
Oho. At syempre, nasa inyong pagkakataon, pasalamatan natin yung mga partners pa rin po ninyo. No? Mukhang yung Lingap Caravan na yan ay kumpleto. No? Meron pa yata kayong, ano ba yung nakakita natin? Mobile, ano po ba yan? Mobile, Hello, Miss May? Oo, go ahead. Iza? Miss May. Okay. Siguro magpasalamat si Pres Edgar dun po sa mga partners. Go ahead. Wala, napuputol. Maputol sila? Go ahead, Iza. Iza. Hello, Miss May? Go ahead, Iza. Hindi na tayo marinig. Go ahead. Yes, Miss May, no? Yun nga, nakasama. Nawawala na eh. Okay, nawawala na yung signal ni Iza. Balikan natin maya-maya lamang. Standby. Oras po natin. Mamaya balikan po natin ang Lingap Caravan ng mga Agila sa ilalim po ng STR, no? O ang Philippine Eagles Club. Standby lang po. Oras natin, 35 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Reach Operation Tulong. Ang oras na May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! The reason why we wanted to host, one is of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian, okay? But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha.
at di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang buhay sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 42 minuto na makalipas alas 10 ng umaga. Dako muna po tayo sa pasyente. No? Sikapin po nating matulungan. Meron pong ischemic heart disease. Naku, sakit po ito sa puso. 53 years old po si Ate Vivian Sigua. Siya po ay taga-barangay Santa Cruz, San Jose del Monte, Bulacan. Ang diagnosis po sa kanya is ischemic heart disease. Si Ate Vivian po may asawa, walang trabaho at dati pong OFW, Overseas Filipino Worker, noong pong 1993. Noong 2013 po, nagpa-check up at na-diagnose po ng ischemic heart disease. At meron po siyang laboratory na isinagawa, yung pong 2D echo. Okay. Para malaman kung saan ba nanggagaling yung kanya pong sakit. Pero nung pong 2015, na-stroke po si Ate Vivian at medyo tumabingi daw po yung kanya dun sa bahagi ng kanyang mukha. Meron po silang 2 anak na nag-aaral at yung kanya naman pong mister walang wala pong permanenteng trabaho, pa extra bilang isang call center agent. Humihingi po sila ng tulong hanggang sa barangay para nang sa ganun mabili po yung kanyang mga gamot. Kaya lumalapit po si Ate Vivian dito po sa DZRH Operation Tulong. Ate Vivian, magandang umaga. Good morning. Good morning po. Good morning, Mami. Good morning sa lahat na po nakikinig ng DZRH. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Good morning, Ate Vivian. So yung mga laboratory test na kailangan mo pang magawa, hindi pa, no? Wala pa. Actually, Mami, po, binigyan po ako ng request ng doktor ko na magpa-laboratory like yung lipid profile, like to the echo, para po malaman kung ano po yung status ng heart ko. Kasi Mami, hindi po nila alam kung saan po nagagaling kung lumalaki or namamaga. So, pero may mga binigyan na po siyang mga maintenance. Opo. Pero yung mga laboratory na yun, hindi mo pa napapagawa? Yes, ma'am. Hindi pa po. Gagawin ko pa lang po. Dahil nga, yung 2 mong anak, ilang taon na yung panganay at yung bunso? Ma'am, yung
Yung po yung panganay ko po, actually po, graduating po siya ng grade 12, going to college na po this coming school year. Tapos po yung pangalawa, mag-grade 4 na po this coming school. So, dalawang maliit pa, no? I mean, hindi pa, kumbaga teenager pa lang yung isa, no? Pero at least sa mahalaga, Ate Vivian, pareho nag-aaral. Yes, ma'am. Yes po. Opo. Sa awa po naman ni Lord, napag-provide naman po kahit po nagkataon po na nawala ng trabaho yung husband ko, pag-graduate lang ng anak ko. Pero okay lang pala po kasi God is good naman po all the time. Tama. At syempre, iingatan mo yung sarili mo. Kasi yung ischemic heart, anong paliwanag ng doktor dyan? So, actually po sa Tagalog po yung ischemic heart disease, heart attack po. Pero sa pag-aaral ko po, na-search ko po sa Google, sabi ng doktor, i-search ko po, yung coronary heart disease, ischemic heart disease po, is also called po coronary heart disease, which is ang condition po kung saan po yung narrow o na-block na coronary arteries, nag-reduce po ng blood flow ng heart muscle. Yun po. Oo. So, ang kailangan dyan talaga, gamutan, ano? Hindi pa naman nire-refer for any medical procedure. Ay, hindi pa, sa awa po ng Diyos, hindi naman po. Ayan. So napakahalaga na maalalayan ka talaga ng gamot. Saka kailangan po ng mga laboratory. Oo, medyo mahal yan. Dun sa gamot, kapag halimbawa bibili ka ng 1 buwan, magkano inaabot? Ma'am, yung nagpa-quotation po ako dito sa amin po, sa Mercury, maabot po ng 12,000. Kasi ma'am, bali, 6 po yung gamot ko. May gamot po ako sa pang-umaga, may gamot din po ako sa gabi. Lalo na po pag ngayong sobrang init po talaga, nagkapigay po siya yung high blood ko po. Minsan umaabot po ng 200, minsan may 200 over 135, pero sawa po naman ni Lord, nakakayanan po naman ng resistensya ko. Oo, bata ka pa, Ate Vivian, ha? Siyempre, yung lakas mo, naku, doblihin mo. Para nang sa ganun ay... Hindi siya ka po, ma'am, hindi ko po minamahal yung sakit ko, talaga pong inaalagaan ko po ang sakit ko. Oo. Kaya nga dapat, pag halimbawa may kailangan, ay di lapit, kung saan pwedeng lumapit. Kasi, alam ko yung ischemic heart disease, tama ba? Na pagka medyo bata ka pa, na parang curable naman, nagka-cure. Opo, curable naman po. Alagaan lang po, mami. Oo, alagaan lang. Lalo na pagka halimbawa nagkakaedad na rin, So, kailangan talaga ng alaga. Dumalabas po talaga yung mga sakit pagka nag-going to court na po. Reality, reality ng life yun, Oo. So, ano sabi ni... Saka lifestyle po, ma'am. Kailangan po health is wealth. Oo. So, dun sa lifestyle na tinatawag mo, alin dun yung medyo sabihin mo, doon ka nasilat, kumbaga, doon sa lifestyle mo na nagdagdag ng tawag nito, na nagdagdag ng para magkaroon ka ng ng ischemic heart. Ano sabi ng doktor? Pag sa lifestyle, pagkain? Opo, kailangan po bawal po. May mga bawal po siya, tapos po kailangan fasting. Hindi po yung sobrang dami ng kain. Basta po, kahit bawal, pwede naman po kumain, basta kaunti lang daw po. Ayan, oo nga, correct. So yan ang babantayan mo kasama yung mga gamot, Okay. Sige, Ate exercise, ma'am. Exercise. So, everyday. Yung tama lang para sa iyong ischemic heart, di ba? Kasi merong may mga test yan yung patatakbuhin ka, di ba? Yung mga treadmill. Isa yan na kailangan. Okay naman, ma'am, yung walking lang, ganun po, exercise everyday. Kailangan po ma-maintain mo. So, yung iyong inilalapit ngayon ay para sa mga gamot, Ate Vivian? Opo. Oo, dahil, at saka yung pandagdag dun sa laboratory test. Yes, ma'am. Oo, saan ba? Saan ka ba nagpapalaboratory? Sa government hospital? Dito din po sa amin. Parang semi-government lang po siya. Hindi masyag sobrang mahal. Oo. Ayun. So, ngayon, pag halimbawa, magkano inaabot ng iyong gamot sa loob ng 1 buwan? 12,000 po. 12,000? Pagka ganyan, paano kayo nag-uusap ni Mister sa mga pangailangan mo sa gamot? Right now, ma'am, kasi naglalakad din po ako ng sarili ko. Ngayon po, bali may mga part-time po siya. Bali po, may mga
editing siya, kahit paano ma'am, napoprovide naman ng God ng mga pangangailangan. Kahit paano. Pero po kasi iba rin po talaga yung may sarili siyang trabaho na talagang may trabaho po yung kinsenas katapusan po sa masahod po. Oo. Tapos Pero ngayon po, tapos ikaw kahit okay din naman, nakakadagdag po naman, kaso nga lang po, kulang pa rin po. Kasi po nagbabayad po kami ng mga bills katulad ng ilaw, kuryente, internet. Oo nga. Kung may moratorium lang sa mga bayarin na yan, ano? Okay, sana, ano, Ate Vivian? Sige, Ate Vivian, manawagan ka, hingi tayo ng tulong sa ating mga kababayang may gininto ang puso para na sa ganun, yung nilalapit mo na para sa gamot mo, no, 12,000 pesos a month, halos ganun, ano? Yes, ma'am. Kailangan mong ma-provide para magtuloy-tuloy yung pag-inom mo ng gamot para sa iyong ischemic heart disease. Go ahead, Ate Vivian. Good morning po sa lahat po na nakikinig ng DCRH. Ako po ay nananawagan na sana po kahit paano po may provide po yung kapanggamutan at saka at the same time po yung aking laboratory sa to the echo po. Sana po matulungan niyo po ako. Alam naman ko po naman ng mga sinishare niyo ng blessing ay ibabalik po ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. At naniniwala naman po ako na sa mga mabuting puso ay kayo na po, si Lord na po ang bahala sa inyo. Okay, maraming salamat Ate Vivian Sigua, no? Taginota Sigua. Diyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Doon po sa mga maaring tumulong, ano, para po sa mga gamot, ano, pangangailangan sa gamot, mabili nito pong si Ate Vivian sa ating pong mga may generous hearts, ano? Pwede po kayo magpadala na inyo pong donation, ano, para po kay Ate Lilian, ano, lagay po ninyo, o Vivian Sigua. Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng Operation Tulong sa 0956-197-9471. Nakikita po ninyo, naka-flash sa inyong mga television screen. 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan, no? Vivian Sigua, yung ating pong pasyente. Okay, Ate Vivian, para sa ganun kahit paano makadagdag sa mga pangangailangan mo sa gamot, ayan, tanggapin mo yung 2,000 pesos mula kay Senator Lito Lapid. Thank you, Lord. Thank you po. Oo. At syempre, dagdagan natin 3,000 pesos mula naman sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, tropa ni Mayor Lakay Deo Macalpa. So, yan po, no? 2,000 and 3,000 pesos, Ate Vivian? Yes po. Salamat po. Maraming salamat po. Glory to God po. Ma'am May, salamat po sa tulong. Oo. At doon sa mga pwede pang madagdag, ayan, pwede kayo magpadala sa GCash account, yung ating pong binanggit kanina. Okay? Ate Vivian, magpapalakas at magpagaling, ha? Opo, sis. Mami. Salamat po. At Lord to God po. Salamat po sa inyo. Oo. At mawawala din yan. Di ba? Gagaling ka rin mula dyan kasi ang ischemic heart disease gumagaling. God is good po talaga all the time. All the time God is good. Opo. Kaya kapit lang po and be still. Opo. Okay, Ate Vivian, maraming salamat. Thank you po, Mami. Thank you po. Mga kaibigan, si Ate Vivian Sigua, no, mula po sa Santa Cruz 1, San Jose del Monte, Bulacan. Babalik po tayo, standby lamang oras natin, 53 minuto makalipas alas 10 ng umaga. Amoy nakaka-joyful!
mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and fashion. Iba't ibang angulo. Dito sa Point of View. Pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa ang nasasabing sa trend, matchable at entertainment lifestyle. Ito ang MBCTV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinanguhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin. Meron na lamang tayong 3 minuto, alas 11 na po ng umaga. Standby muna ha. Meron lang po tayong mga report. Puntahan natin yung pagpuputol ng puno diyan po sa may kahabaan ng Quirino Avenue. Pansamantala daw pong inihinto. Alamin natin kung bakit. Sa report ni RH19 ng Nolasco, Tina. Miss May, pansamantalang inihinto ang pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para muling pag-aralan kung may mga puno pwede pang ma-football o mabunot ayon kay DNR Acting Secretary Juan Miguel Cuna. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Cuna, voluntaryong itinigil ng San Miguel Corporation ang pagpuputol para muling ang pag-aralan kung ilan ang maaari pang bunutin. Sa kasalukuyan, 27 puno na ang na-earthball mula sa 74 na napusoy na bubunutin.
Kabilang naman sa natukoy ng DENR na paglilipatan ng mga punong bubunutin ay ang Intramuros, Maynila, The Hidden Garden at Philippine Center Island. Kalibas ito sa unang pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno na sa Intramuros lahat ililipat ang lahat ng nabubunot na puno mula sa kahabaan ng Quirino Avenue. Ayon sa kay Secretary Cuna, posibleng madagdagan pa ang mga natulang lugar na paglilipatan ng puno sa dami ng kinakailangang ilipat. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tina Nolasco. Samantala, ang DILG daw po binalaan ng publiko dahil sa paggamit sa pangalan ni Yusek Jed Mabilog sa peking mga transaksyon kabilang po ang solicitation. Ibalita mo yan, RH5, Val Gonzalez. Val? Happy birthday, May. Naglabas ngayon ng warning ang Department of the Interior and Local Government sa publiko. Nasasampahan ng kaukulang kaso ang sinumang mapatutunayang gumagamit sa pangalan ni DILG Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog. Ito ang babala ng DILG. Kasunod ng maraming reklamo silang natatanggap laban sa mga individual na gumagamit sa pangalan ni Yusek Mabilog sa mga peking transaksyon at solicitation. Batay sa mga report na natanggap ng kagawaran, may mga taong nagpapanggap na konektado sa tanggapan ng kalihim o ng undersecretary kahit walang pahintulot. Layunin naman nitong makapanloko ng publiko at mga personnel ng DILG. Nilinaw ng ahensya na walang sinumang individual o grupo ang binigyan ng autorisasyon upang manghingi ng pera, donasyon, pabor, endorso, tulong pinansyal o mapadali ang anumang transaksyon sa pangalan ng Undersecretary. Si Yusek Mabilog na itinalaga ni Pangulong Marcos bilang opisyal ng DILG ay dating nagsilbing alkalde ng Iloilo at 7 taong nag-self-imposed exile sa Amerika matapos siyang akusahan doon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang umano'y drug protector at isama sa narco list. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzalez. Wow, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Thank you, boss. Thank you lahat. Good job. Yan. Thank you po. Salamat, DZRH News Center. Thank you, boss. Salamat po. Ang bait naman. Nilagyan pa ako ng makeup. Thank you so much. Yuel, Elaine, ayan, Jackie, Ipiwina, Josa, sino pa? Everybody po sa News Center, sa DZRH News Center family. Thank you so much. Ate Malu Cabral din, thank you so much. Ayan, ganda ng makeup ko. Icing ng cake. Thank you po. Maraming salamat. Talaga naman. Ay, nakakaiyak. Thank you. Sa inyo pong pagmamahal. Salamat po. At sa lahat, actually, ang dami pong bumabate. Thank you so much. Ma'am Charmy, no? Mula po kay, of course, sa Team Lingkod Lapid. Thank you so much. Lahat sila nakatutok. Ayan, at sa ating mga partners. Mamaya na lang. Overtime na. Bawal mag-overtime. Mga kaibigan, susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik ako mamaya. Ako pa rin po yung lingkod, May Binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Thank you, EP Wina Pearl Soro. At of course, Billy Ray, RHTV. Oras po natin. Naku, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo.